Hindi po nakaligtas noong bagyong Karina ang mga taniman ng gulay sa Quezon City. Pero sa kabila po ng sakuna, positibo ang mga magsasaka na biyaya daw po na maituturing ang nangyaring pagbaha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Evan Tarinque. Perwisyo para sa marami ang pagbaha. Pero sa maniwalat kayo sa hindi, biyaya ang tingin ng ilan diyan. Matataas, maganda at berdeng-berde ang halaman sa Greenland Farm sa Quezon City noong mga nakaraang buwan. Akalain mo nga na nasa probinsya ka dahil malago ang tubo ng mga tanim dito. Pero matapos dumaan ng isang kalamidad, ganito ang naging itsura ng farm. Ang kanilang mga tanim nagkasira-sira, puno ng putik at may mga plastic na nagkalat at talagang nakakapanlumo. Sa una mong tingin, talagang makukan yung kalooban mo kasi yung hirap mo eh. Pero kung isipin namin, hindi lang naman ito yung first time, parang nasanayin na kami. Pero pansamantala lang naman daw na problema ito dahil ang pagbahang naranasan, tiyak daw na may magandang kapalit. Base raw kasi sa mga naranasan nila noon, mas maganda ang ani pagkatapos ng pagbaha. Paniniwala nila, tumataba ang lupa. Kasi ang tubig ay nagdadala rin ng mga topsoil doon sa iba. Ang mga lupa na i-deposit dito sa kwan ay yun ay mga fertile soil. Kaya maganda talaga ang tanim na tutubo pagkatapos nun. Paliwanag naman ng isang agriculture expert, ang mga lupa kasing galing sa kabundukan ay punong-puno ng nutrients. At sa pagbaha, ang mga lupa sa bundok ay napunta sa mga taniman, ang mga nutrients, bacteria at microorganisms na nakakatulong sa pagpapaganda ng pananim. Pwede mangyari yan. No? So kunyari nasalanta sila pero nalagyan ng mga lupa galing sa bundok yung kanilang pananim, mas masustansya siya. Some of those nutrients napupunta ngayon dun sa lupa na tinataniman. Kaya naman kahit binaha, puno sila ng pag-asa na magiging masagana ang susunod na anihan, kahit abutin pa ito ng ilang buwan. Sabi nga sa isang kasabihan, when life gives you lemon, make lemonade. Sa ganitong pagkakataon mo, makikita kung gaano kapositibo mag-isip ang Pilipino na talagang gustong makabangon. Mobile Journal, Evan Tarinque po hatid ang mukha ng balita.